na lang natin sila. Anyway, nako, anong pag-uusapan natin? Well, dalawang bagay. Yung dalawa na naman na akala nila sila lang nagmamahal sa taong bayan. Nagsalita na naman. Abang sabi niyo, antivirus, treason daw yung ginawa ng presidente na gumawa ng paraan para hindi matigil ang pagde-deliver ng tubig at pagkain sa ating kasundaluhan. Unang-una ha, pwede ba? Mambabatas ka naman. Hindi naman requirement na ikaw ay abogado para maging mambabatas. Pero dahil ikaw ay tinanggap mo yung trabaho yan at kinuha mo yan, no? At hiningi mo ang mandato ng taong bayan, dapat naman alam mo kung anong batas. Ang treason po, hindi po pwedeng magkaroon ng treason kung walang gera. Ibig sabihin, yung treason po ay isang war crime na, hindi po war crime, but it can only be committed in times of armed conflict. Ako, ang dami talagang na lumalarga dito sa akin likuran, pero pabayaan na po natin sila. So, imposible po yan. Nako, talaga pong lahat po ng magbasa ng Revised Penal Code alam na wala pong treason kung walang gera. Kasi yung treason nga, sa panahon ng gera, kumikiling ka sa kalaban. So, senator, sana naman, maski hindi kinakailangang maging abogado ang senador, alamin naman natin ang batas. Kasi paano ka makakagawa ng batas kung hindi mo alam kung ano yung umiiral na batas. Well, marami pang sinasabi, no, na labag daw sa ating national interest yung hindi pagpaksok ng construction materials at repair materials. Well, ang tanong, Senator Ontiveros at saka ito nga dating Justice Antonio Carpio, ang sabi niya ay spokesperson daw ng mga Chino yung magsasabi na baka gutumin ng ating mga kasundaluhan. Si Albert Einstein po nagsabi, insanity, kalokohan, kabaliwan, yung paulit-ulit na gagawin na inaasahan na ibang resulta. Wala pong ayaw na Pilipino na gusto mag-construction at repair materials. Aba, kung gugustuhin natin, gagawin natin brand new, i-overhaul natin yung Sierra Madre, bakit hindi? Ang issue nga po, magagawa ba natin yun? Dahil nga, kapag tayo nagpasok man lang ng materyales, binobomba na tayo ng China. So ang dahilan po, unang-una lilinawin ko po ha, nako, wala pong may ayaw na completely maging bago yung Sierra Madre na yan. Ang katotohanan, hindi natin kontrolado ang China. Ayaw nila. At pag nagpumilit nga tayo, binobomba tayo. O anong gusto natin? Magutom nga yung mga sundalo doon dahil bobombahin tayo kapag bidala tayo construction materials? O yung ginagawa na natin panahon pa ni Presidente Noynoy Aquino. 2013 pa po, si Secretary Gasmin, inamin niya na ang tinututulan ng mga Chino ay pagdadala ng construction at repair materials. Kaya sinabi, si Secretary Gasmin po ha, kaya ang sinabi ni Secretary Gasmin, tubig at pagkain lang ang dadalhin. Merong ganyang sinabi ang Presidente Duterte, wala po. Ang aking sinabi, well, nung nagkaroon ng bombahan, nagreklamo mga Chino nga na labag daw yan sa status quo agreement. Walang kinumit si Presidente na hindi magdadala ng construction materials. Kasi nga ang sabi ko, diskarte yan. Kung paunti-unti ka naman magdadala na hindi mapapansin, bakit hindi po pwede magdala, no? Ang realidad, kung hindi talaga nagdala ng construction materials sa loob ng 6 taon sa panahon ni Presidente Duterte, matagal na sigurong lumubog yan. Ang pagkakaiba noon at ngayon, dinidiskartehan nga po, ngayon linalantaran. Bakit? Kasi nga gusto nilang uminit dahil ang buong akala nila, re-race back sa atin mga Amerikano. Well, nagtawagan na po ang President Biden, nagtawagan na ang President Xi, nais po nilang pabutihin ang relasyon ng Amerika at ng China. Sa tingin nyo ba, meron ng effort talaga na pabutihin ang relasyon? Ngayon pa sila para makipaggera dahil lang sa isang bulok na barko sa Pilipinas? Naku naman po, gumising kayo sa katotohanan. Hindi naman po tayo ganun ka-importante sa mata ng mga Amerika. Hindi po nila gegerahin yung bansa na numero 1 trading partner nila at numero 1 investor nila at numero 1 pinagkakautangan nila. Yan po ang katotohanan. Hindi po tayo ganun ka-importante kung ikukumpara sa China pagdating sa pangnasyonal na interest ng mga Amerikano. Kaya ang aking advice doon sa mga feeling sila lang nagmamahal sa bayan, gumising na po kayo. Kinakailangan dinidiskartehan para maisulong ang pangnasyonal na interes. Pero yung pinagpipilitin nyo po, yung alam nyong tututulan at hindi papayagan, yan po ay kabaliwan. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Albert Einstein, yung
yung paulit-ulit na ginagawa na umaasang ibang resulta, yan po ay ang sabi ni Albert Einstein, kabaliwan. Okay? So mga kaibigan, hindi ako magtatagal kasi nakakaya, nandito ako sa airport, ang ingay ko, tapos ang daming mga dumadaan. No? Pero tignan natin ang mga komento ninyo, ha? Tignan natin si Pamela Pineda. Aga ko nakaabang attorney, haha, ayaw ko mamiss ang live ninyo at sayang ang matututunan ko sa iyo. Thank you po always. Maraming salamat. Jennifer Linsangan, good afternoon Idol Attorney Harry Roque. Pakisampal po si Riz Ontiveros sa mga batas at karapatan ng isang Pangulo para magising kahibangan. Alam niyo naman po yan, pumapapil. Kasi nga, umaasa maging presidente, ayun, ewan ko ba kung ano ng ranko niya sa Pulse Asia. Wala pa atang 1%, no? Ewan ko ba, baka ako nagkakamali, pero sigurado ako hindi more than 5% yan kung yan ay nagnanais maging presidente. Hard chops, what would we expect from Riz Ontiveros? Talo pa niya ang abogado at si judge kung mag-imbestiga. Grabe, oo nga po, no? Pero yun nga po